Maayong buntag sa atong tanan. Amen. So, salamat kay sa Ginoo sa iyang pagkamaayo sa atong matag usa nga kinabuhi. Nasayod ko nga niamo karon dinhi tungod kay naa ang Ginoo, naa si Kristo sa ato ang matag usa nga kasing-kasing. Otherwise, you would not be here. And karong kabuntagon, karong Domingo it's our Pastor's Appreciation Sunday. And this month also, ang atong series is about being called to serve. Kanang gitawag kita sa Ginoo matag usa sa ato aron kita mag-alagad kaniya. So, kung may numduman ninyo, first Sunday of September, si Pastor Ken, iyang gi-share sa ato nga ang matag magtotoo when we came to know the Lord and received Him as our personal Lord and Savior, automatic na diha, when God called us and received Him as our personal Lord and Savior, nagpaabot, nanay daan giandam ang Ginoo nga atong buhaton. So, we are to serve God. And on the second Sunday of September, si Pastor Sedi, iya pong gi-share ka nato nga ang pag-alagad sa Ginoo, dili lang in these four corners of the church, kani nga atong ginatiguman, kundi in all places outside of the four corners of the church. So bisag asa sa atong pamilya, sa atong trabaho, bisag asa ta mo adto, we are called to serve God. And this Sunday, ang atong patukuranan makit-an diha sa Hebrews chapter 6 verse 10. Ingon pa diha sa ang title, A Work Remembered, a Love Rewarded. So before ta magsugod akong giyang tanan sa pagtindog, mag-adulta sa Ginoo sa mga pag-ampo. Most gracious Heavenly Father, salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo sa among matag usa nga kinabuhi. Salamat Lord nga padayon ikaw nagpamuhat sa among matag usa nga kinabuhi. Bisag kanos a Ginoo, wa kami undang sa pag-bless ka namo Father God. Even sa mga panahon nga kami namugnaw sa among pag-alagad kay kanimo Lord. You are still there waiting for us tungod kay kalipay nimong dako Ginoo nga kami imong panalanginan o God. And today, salamat Lord God nga imong sab kaming gidala dinhi safe and sound sa imong balay alampuanan tungod kay sa mao gyapong tumong Ginoo aron nga kami imong panalanginan o God. Ug aron kami maka-alagad di kanimo Father God Lord. Nga ang among naangkon nga kaluwasan, dili lang kami ang makatagamtam sa kaayuhan niini Father God, kundi among ma-share usab sa mga uban nga nanginahanglan niini, especially kanila Ginoo nga wala pa kaila kanimo, mudawat kanimo as their personal Lord and Savior. Even Father God, we pray for our brethren nga padulong pa dinhi, hasten their footsteps, o Lord, ikaw magadala kanila diri sa imong balay alampuanan, safe and sound. Ug among pangayoon Ginoo, nga imong balang espiritu, may magapataliwala ka namo karon o God, that as we share, Lord, sa imong table, o God, sa bounty nga imong giandam ka namo, Lord, sa imong mga pulong Ginoo, pagkaon sa among kalag, kami tanan makabenepisyo niini, Father God, ug mugawas kami niiling balay alampuanan nga puno sa mga panalangin gikan kanimo. Lord, among ibalik kanimo ang tanan dungog, himaya, pagdaig, pagpasalamat, di alam sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. So this Sunday, special ni tungod kay mo ni Domingo nga atong gigahin aron pasidunggan ang mga magbubuhat sa Ginoo. Pero ang mensahe dili lang ni para sa mga pastor. So while I share the word of God, focus nato ang mga pastor, but then it is for all of us. Kaya mga prinsipyo niini mo apply not only to the pastors but to all of us in general. So ang title ingon, A Work Remembered, a Love Rewarded. Sa mga sinulat nga mga balaod, pares ka ng Constitution, Philippine Constitution, anything nga gisulat nga panumbanan or atong pagasundon, dili yung nga basta lang nagsulat sila and then ipa-implement dayon. Nay ginatawag nga definition of terms. In such a way, nga kung mubanggit sa ani nga word, along katong nga libro, nasa'y pasabot. Dilingon nga bisag unsa lang pasabot ana, it must be defined. So, before tamo adto sa pulong sa Ginoo karon, buot na kung i-define unsa ning work, kay ingon man sa diri, a work remembered.
ang buhat nga hinumduman or ginahinumduman sa Ginoo ug ang gugma nga iyang pagbalusan, God will reward that love. So unsa man ang work. So kung nag-eskwela mo basic science, ingon pa nila work is equal to force times distance. Naay puwersa ug naapoy distansya. Otherwise kung for example kani 100 kilos ni akong gialsa lang ni nga wala ko'y gihimo, wala ko naglihok, wala na ko gialsa or gilihok, walay work nga nahitabo. There must be distance. So ang pwersa ug ang distansya, it defines work. So unsa man ang work nga kanaganing makita nato sa Bible, ganing buntag nakamatakog sayo kay gikon ko sa Ginoo ba unsa man ning work, so I need to define this. Madot pa sa John 6:29, Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that you believe on Him whom He has sent. Ingon siya, mauning buhat sa Ginoo nga kita mutuo sa iyang gipadala nga mao si Ginoong Hesukristo. So, asa man ang work didto? The force of God's love. Siyempre, yung sa John 3:16, for God so loved the world. Ing-ana na lang kadako ang gugma sa Ginoo. The force of God's love, that He sent His only begotten Son. Asa niya ipadala? Gikan sa langit, ngadto sa yuta. Naidistansya, di ba? So kita di takabalo asang langit for sure, there is heaven. So from heaven, because of God's love, He sent His only begotten Son, Jesus Christ, that we might have everlasting life if we receive Him as our personal Lord and Savior. So there is a work that God did. Because of His love, He sent His only begotten Son. So maorang na nakita na ako nga balido nga definition sa work sa Biblia. Sa ingon, work, the work of God is to believe on Him. Kinsa? Si Jesus, whom He has sent. Kani pong love, so klaro na ta, kanang work, bahin gud ni sa Ginoo, connected gud ni sa Ginoo. Dili ingon nga kanang patong ingon ni Paul nga dead works, kanang buhat sa kalibutan. So klaro na kani nga work nga ginaila sa Ginoo, work nga nakakuan sa Ginoo. Ikaduha, love. Ang kaning love, dagantag maingon nga love, kaning love between husband and wife, love between parents and children, children and parents, between brothers and sisters in the Lord. Nabasa pod na ko ni sa psychology book. Maro po na ako nakita sa psychology. Ang definition lang na dito, love is an outgoing concern. Concern nga ngadto sa uban, dili padulong sa ako, pagawas gikan nako. So kinsay example ani, Ginoo gyapon. For God so loved the world that He gave. Dili ingon nga that He received. So kani nga gugma, moingon tag gugma nga concern nato sa other people. Gugma na to padulong ngadto sa Ginoo. Gugma na to ngadto padulong sa atong igsoon. So, a work remembered, a love rewarded. Work believing in Jesus Christ, love our concern for other people, and our love towards God. So, basahin na to ang Hebrews 6:10. Ingon niya, for God is not unjust. He will not. So ito akong okay. For God is not unjust. He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him by caring for other believers as you still do. Ingon niya, ang Ginoo daw, walay dili pagkamatarong or kanimang good, negative ang yung pagkasulti, not unjust. Or in a positive way, God is just, or ang Ginoo matarong. He will not forget. Dili niya kalimtan ang mga buhat nga inyong gihimo kaniya. Pasabot, mga buhat sa Ginoo for His glory. And now, and how you have shown your love to Him by caring for other believers. So makita nato ang love dito og caring for others, it's an outgoing concern for other believers, and as you still continue to do. So nasayod man ta nga atong mga pastors,
So i-apply nato sa atong mga pastors nga gitawag sila sa Ginoo not for anything else. They are called to serve. Actually, bugat gyud akong ibasang Bible, bugat gyud kaayo ang pagtawag sa atong mga magbubuhat ang mga atong mga pastors nga nagawali sa pulong sa Ginoo. They are not only preach the word of God, ingon pa sa Bible, they watch over our souls. Sila ang nagabantay sa atong mga kalag. So ang tawhanon nga trabaho, secular, wala tayo ilabot anang kalag sa atong isig katao. But the pastors are called by God to look after or watch over the souls of His people. So atutan sa primero nga punto, God's faithfulness in recognizing our efforts. Ang pagkamatinumanon, matinodanon. Sorry, naglibo ba ng matinodanon, faithful, matinumanon, obedient. Tama? So, ang pagkamatinodanon sa Ginoo, sorry. Ang pagkamatinodanon sa Ginoo, matinodanon sa Ginoo, sa pag-ila sa mga buhat nga atong gihimo para kaniya. So, God's faithfulness in recognizing our efforts. So, my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically to the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Sa other pang translation, sa King James Version, for you know that your labor in the Lord is not in vain. So nganong masaligan man nato ning promesa sa Ginoo? When somebody promises to you, what is your basis? Nganong masaligan nimo ang gisulti sa imong tao? Para sa nang imong amiga or higala nimo, ingon sa nga, pag maabot ang panahon nga manginahanglan ka, duol lang nako kay tabangan tika. Diba, when we are going to trust somebody, there must be a basis. Kay kung kabalo ka nga tawhana, dili masaligan, di ka mo tuo sa iyang ginasulti. But if that person is dependable, trustworthy, masaligan, positive gayud ang imuhang kasing-kasing hunahuna og konsensya nga mosalig anang tawhana. So mo na ginaingon diri, God's faithfulness. Kung saan pag God is faithful in recognizing our efforts. Di gud niya kalimtan. Nganong masaligan nato ang pulong sa Ginoo? Ingon pa sa John, karang ingin as Colossians inayon dito ba nga, for there are two things for which God cannot change. Naay duha ka butang nga di gud mausab ang Ginoo bisag kanus two immutable things. Unsa man ang duha? His oath, katong iyang gisaad, ug ang iyang eternal counsel. Ang mga promesa sa Ginoo, gi-confirm niya pinaagi sa iyang pagsaad. Napabay laing mas labaw sa atong Ginoo, di ba? Wala naman. Di ba? Kung naka sa korte, when you swear by somebody greater than you. Manumpa ka sa tao at ubangan sa tao nga mas labaw nimo. Kung basahon nimo ang Old Testament sa Genesis, tungod kay wala na may laing nga mas labaw pa sa Ginoo, katong nagsaad ang Ginoo kang Abraham nga ikaw akong pagpanalanginan og himuon ko ikaw nga hamang amahan sa daghang mga kaliwatan. Nanumpa ang Ginoo sa iyang kaugalingon, iyang gisugal ang iyang very being. Musumpa ko sa akong kaugalingon kay wala na may labaw nako nga ikaw Abraham akong pagapanalanginan. Og himuon nako nga sasama sa mga bituon og balas sa kadagatan ang gidaghanon sa mga kaliwat nimo. Ang pasabot katong mutuo, those who believe in Him. So nanumpa ang Ginoo sa iyang kaugalingon. Musaad ko Abraham sa akong kaugalingon that in blessing I will bless thee and in multiplying I will multiply thee. Ikaduha nga dili mausab, the eternal counsel of God. Ang Ginoo, God is infinite. He knows everything. Kabalo siya sa tanan. Kung may sigutan nga kabalo ba kang Ginoo og science, kabalo ba sa aning math, kabalo ba siya ang sa paglupad ng eroplano, for sure. Everything in science, ang sa matigdan nimo science, everything was discovered, not created or made by man. When you say scientists have discovered, you cannot discover something that in the first place has been there already. Di ka makadiscover og butang nga sa una kaniadto naanadaan. Diba? So when you say something that you have discovered, when you say you have discovered something, it must be there in the first place. So kanang mga laws of physics, everything, tanan nga makita nimo sa technology karon has been discovered.
They are all decreed by God. So sa wala pa ta, kung basa na yung mga pulong sa Ginoo, sa wala pa ta giluwas sa Ginoo, iyan ang giandamnaan ang mga maayong buhat nga paggabuhaton nato kung kita iyang tawgon or luwason isip iyang mga anak. So, nanay giandamdaan ang Ginoo nga buhaton nato. That's why kung iyan ang giandamdaan, paano na yadaan nga magbuhat tag maayong buhat? Kung magbuhat na taana, God will recognize it. He is faithful in His promises. Muragod ng empleyado ka, kana ganing kung mag-apply ka, dili man pag-apply nimo, pagkadawat nimo as empleyado, dito pa sila maghimok sa imong trabahoon. For sure giandam na nila daan ang imong buhaton when you will be kana ganing ma-hire na ka as trabahante nila. So makita nato na God's faithfulness, God is so faithful that He will recognize ang mga tanang maayong buhat nga atong buhaton alang kaniya. Sama sa mga alagad sa Ginoo, wala sila nagtrabaho og sekular nga trabaho, nagtrabaho sila para sa Ginoo kay gitawag sila sa Ginoo nga mag-alagad kaniya pinaagi sa pag-atiman sa iyang mga kaanakan. So makasalig taana nga ang Ginoo digud sa makalimot sa pag-ila sa mga buhat nga atong pagabuhaton alang kaniya. Trust in God's faithfulness. Know that your work for God is never in vain. He sees and remembers every act of service. Matod pa ni Charles Spurgeon, God will not forget your work. It is laid up in His heart and it will be remembered forever. Kita nga nagsaad, sama sa ato, ako na tayo gisaad, di man nato malimtan. Kung tarong tanga tao, it is laid up in our heart. We will remember what we have promised. Ikaduha, demonstrating love through service. Iyon sa nato pag-demonstrate ang atong gugma, pinaagi sa pagbuhat. So, ingon pa ni Jesus Christ, the work of God is to believe on Him whom He has sent. Ang motoo, ang trabaho sa Ginoo, ang buhat nga ipabuhat sa Ginoo sa ato is to believe on Jesus Christ whom He has sent. Ug sa gihimo ni Jesus Christ, He came not to be served, but to serve. Of course, silbihan nato siya kay Ginoo man siya. Pero nag-set siya og example. Kung mamatigdan ninyo tong primero nga slide na ko katong title, kana ganing washing of the disciples' feet. Di na ko ma-imagine ana ba kung ikaw supervisor nga imo nang silbihan og pagkaon imong kanang tauhan. Di ba? Murag di siya angay, pero gibuhat na sa Ginoo. The most kanaganing the greatest example of humility is when he washed the disciples' feet. Ingon pa ni Pedro nga, Lord, dili gyud, ayaw gyud na hugasi akong tiil. Never nga hugasan imong tiil. Ingon Jesus Christ, di ka kasabot karon. Pero later on masabtan nimo. Di ba? So, ingon siya nga, Lord, kung hugasan nimo kong tiil, apil na akong lawas and everything. Dili, ang tiil lang kay, sa una man, kung maglakaw sila, normal na siya nga, pag maglakaw sa una, abog. So, you need to wash your feet. So, dear children, let us not merely say that we love each other. Let us show the truth by our actions. And in James chapter 2, verse 17, ingon dito, so you see, faith by itself isn't enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless. Mura gud nagmupalit kag sakyanan nga worth, butang na lang nato 50 million nga sakyanan. Nagipalit lang nimo pero gibutang lang nimo diha. Di gud nimo gamiton, di nimo tubilan. So useless siya. Pero in itself, bililhon siya kay lalim nga nag 50 million ang kantidad. So useless gihapon siya kung di niya ma-serve iyang purpose. So pasabot ang naigsoon, kung gitawag ta sa Ginoo, and then dili ta magpagamit sa iyang buluhaton, useless gyapon. Ana gyapon na siya. Mura nagpalit kag cellphone, iPhone, katong latest nga iPhone gyud, imo lang gisuksok sa ilalom. Never nimo gamiton kay dinhi mo gusto magaras para bag-o kanunay. Useless na siya. So we should demonstrate our love through service. Katong ingon nako nga definition sa love niya, love is an outgoing concern. Magod na tinuod nga gugma igsuon. Of course, di po dingon nga siguro nga sige taghatag nga watay madawat. Di po na killjoy ang Ginoo nga sige tag-serve niya and then God is not
Recognizing. So ang gugma sa Ginoo is He recognize our efforts in return. Pero in the first place, igsoon, our motive for doing service is to give, to love others, to serve others at all costs. Jesus Christ, niluhod siya, yung giugasan ang tiil sa mga disipulos. Kung ako ay supervisor, di ko mo serve sa akong mga tauhan. Kaya ako ba nang amo? Di ba sa usual, pag sa secular, coffee please. Di ba? Yan, nakaangat pa ang tiil, nakapatong sa table. Ang Ginoo dili sa iyang anak. He came to serve. So, kaning paghimo og serbisyo sa Ginoo igsoon, bisag sa tawhanon na lang nga pag-alagad. For example, ikaw bana or ikaw asawa, mualagad ka sa imong bana o sa imong asawa. This is not hard to understand and it's not hard to comprehend. Di ba pag lain imong buot kay naigihin mo imong asawa or bana nimo, tapos suguon ka mo timplag kape. Ay kung sulti nga grabe nag-awas-awas imong kalipay nga moalagad nga mo serve og kape sa imong partner, sa imong asawa, sa imong bana. Di ba nay murag somehow human as we are, nay kanaganing murag kaligot-got sa atong kasing-kasing. So kana nga gugma igsoon, if you're doing things out of kanaganing grudge, kung dili inubanan sa tinuod nga gugma, kapoy igsoon. Pero tanawa kung puno ang imong kasing-kasing og kalipay, walay trabaho nga lisod. I remember katong graduating ko sa college, 5th year na ko, nagtuo ko nga, all the while, nagtuo ko nga akong ROTC, first year, second year man na, okay na. Katong ato ko dito sa katong head sa ROTC, yung papirma, uy, incomplete nga ako ang ROTC second year. Di wala ko'y mahimo nga. Wala tayong mahimo na doon, kay incomplete man ka. So what I did is, ingon tong kapitan, sa nga, attend ka sa sa Saturday, sa CMT kwan. So nagatuko dito. So gikuan niya sa ako, murag gipanisan ko niya ba. And then time came nga ingon siya nga dito man to sa Lawag ang iyang opisina at ko sa Lawag City para dito niya pirmahan ng ako ang completion. Before sa nilakaw anang buntaga, sayo min atog Domingo mo niya gipadto. Before sa nilakaw, nasayod ko nga ingon siya nga alas 4 pa sa mo balik, ingon ako patay. Pag di makabalik ani, di na magkita, di ko ka-graduate ani. So, wisdom po sa ginugyatag sa ako i-approach na ko nga, sir, pwede ba pirmahan mo na lang yung ano ko? And unsay gusto niyo mabuhat, sir? Just tell me, I will do it. So, indeed, God answered my prayer. Iyang gisaynan tong akong clearance. So, meaning, complete na ko. So, ingon tong, tapos nilakaw na niya to sa iyang meeting. Ingon tong tao dito, sa nga dong, ay na lang mo sayang-sayang og panahon. Uli na lang mo. Kaya tanan ni Ari diri nagkuan yun. Nagaganing mag-back subject mo rin mobalik kag pag-ROTC. Alay paglama doon kabalugoan na si kapitan. Magtas kayo na. Deep within my heart, madiskurahe pa ba ko? Nga napirmahan naman. So instead, upat man siguro to ka drum. Yung siya nga punan ninyo tubig. Abi ninyo igsoon, bisag kapoy, bisag gisingot, lipay kami nga nagbumba sa kanang puso negro, nabumba na. Kaya gipuno na mong upat ka kuan. Why? Because our hearts is full of joy. Na may assurance. Diling assurance, pit pa doon na good, sure na good. So ana po din so nang magbuhat para sa Ginoo. Kung ang imong kasing-kasing puno sa pagbagulbul, puno sa reklamo, grabe, kami na po. Kami na lang palagi. Dapat kayo naman. Di ba? It's hard to do things when our hearts is not filled with love. But when our hearts, ingon pa nila, nothing is hard when done with love. Tinood na igsoon. Walay lisod nga butang nga atong buhaton para sa Ginoo kung ang atong kasing-kasing puno sa gugma nga gikan kaniya. Show your love through action. Muna siya, love in action. No love can be reckoned as love, but working love. Ang gugma nga sige ingon nga, love ti ka. Pwede ba tulong tabangin ko ani? Sunod na lang. Pero sige ingon nga love ka na, pero nothing wala sa buhaton nimo. No love can be reckoned as love, but working love. Dapat gugma nga nay ipakita nimo. Kato ingon pa nila nga, you can give,
without loving, but you cannot love without giving. Pwede ka muhatag nga walay gugma, tinuod sa igsoon. Giyon sa niyo pagkabalungan ni hatag nga walay gugma, pag-abot sa panahon nabikil maningil. Ako may kunana hinungdan ana nganong nakasulod sa anang kumpanyahan na. Di na siya love. So sa to, naghatag siya pero walay gugma. Pero ang maghigugma, dili pwede nga way ihatag, nagod nay buhaton ana, nagod nay action. So let us look for opportunities to serve and support those around you. Kaning Thanksgiving, kaning pagpasalamat usahay, di ba dapat tang magpasalamat kay panalangin to sa Ginoo. Pero kanang ganing usahay ba, ang ato lang kanunay makit-an, mga butang nga gusto nato, nga kasagaran, di pagud matuman most of the time. And that's the very reason nga magbagulbulta. Grabe ko, 10 years na ko nangalagad sa Ginoo, akong desire wala pa na matuman. Ngano man, lahi man imong tumong nagalagad sa Ginoo igsoon. Na kay gusto ko haon sa Ginoo. Pero kanang mga lagad ka nga puno ug may mong kasing-kasing, trawa nang sa Bible, katong gisiya sa isa ka pastor ba nga, ingon tong isa ka babae nga balo, kay nasunog yang balay ba, nasunog yang balay, tanan, ug daw tanan, unsa yung ingon? I have lost everything but God. Isungan, nawala na tanan sa ako except ang Ginoo. Mutong tubag sa katong pastor sa iya ha. If you have God and nothing else, you lost nothing. But you have everything. Kung nawalan na daw tanan sa imong kinabuhi except ang Ginoo, wala ka nawadan igsoon. You have everything because God is the owner of everything. He created all things and God will surely see to it that you will be rewarded, nga mabalik ang mga butang nga nawala diha kanimo. Number 3, encouragement to persevere in good works. Mao ni ang kasagaran problema nato, not only pastors but even kita tanan as Christians in general. Kanang ingon nila ba nga maayo ta sa sugod. Ang kulang is pagpadayon. Mas katong joke na ko sa akong mga kaubanan ba sa trabaho ba. Tawag among boss. Yung istorya na ko na ako. Paglingo-lingo sa trabaho ba. Oh, kumusta ang trabaho diha? So far, sir, so good. So good sa uno. So far, so good. Pasabot, so far, maayo man. Pero kung imong butangan og ka na ganing, himuon mo sang joke ba? So far, sir, so good. So good sa uno. Balik-balik lang kanuna, igsuon ang ato ang kinabuhi. Kung basahon nimong Hebrews chapter 6, ang mga verses 1 to 8, kung sa ingon dito, let us live the doctrine of Christ. Wala sa ingon nga, kalimtan na nato ang mga doktrina na may tungod kang Jesus Christ. Kasi yung pasabot dito, repentance from dead works, faith towards God, pagtuo diha sa Ginoo, doctrines of baptism, laying on of hands, kanang ikuan ka, kanang install ka, as kanang mga pastors, especially ito sa mga pastors, i-ordain. Resurrection of the dead and eternal judgment. Kanang igsoon dapat intact na sa imo ha kung believer ka sa Ginoo. Dapat number 1, naghinulsol na ka sa imuhang mga dili maayong buhat. Ikaduha, dapat lig-on na intact na in place na imong pagtuo sa Ginoo. Believing that He is the creator of everything. That He is the God who will sustain you all throughout your life. Magkinaon sa man i-sustain ka sa Ginoo. Kanang bautismo. Bautismo anta, di ba? When we receive the Lord Jesus Christ. Laying on of hands. Pag bautismo sa imo, giampuan ka sa Ginoo. And you, nagkanta patag, I have decided to follow Jesus. Resurrection of the dead. Dapat tuuhan nato na igsoon. Dapat nakaplastar na tanan din na. Nga nasayot nga pag-abot sa malabot nga adlaw, panahon nga mubalik ang Ginoo, kita iyang paggabanhawon. Ug kaunom nga kanang basic doctrine is eternal judgment. Kung ang Ginoo dili bakakon, for sure ang mga tao nga dili mo tuo niya, maimpyerno. Dili man bakakon ang Ginoo, gisulti man niya ang dili mo tuo niya maimpyerno. Ug ang mga magtutuo mahilangit. So kanang mga basic doctrines igsuon, wala gipasabot ni Paul nga ato nang kalimtan, ato nang biyaan, they must be laid up in our hearts. Ayang pasabot lang ba nga, dili ta buang-buang ba nga, 10 years na ta, magsige pa tag
tuon about ng baptism, about resurrection, dili suon. Kung sa kwan pa, taga na tog analogy, walay buang-buang nga tao nga 10 years na sige saglay og foundation, pag makabutang nag foundation, iyan na pud nang gubon niya, magbutang na pud pundasyon. Ang sa ingon ni Paul, let us go on. Magtubo na kita. Kung sa kwan pa, kung nahuman nag-laid ang foundation, let us now build the building. Ato nang itukod ang building diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Tas pasabot, magbuhat na ta sa mga buhat sa Ginoo. So, we are encouraged to persevere in good works, mga igsoon. Hebrews 6 encourages us believers to continue our good works and service, knowing that God sees and values our efforts. This assurance motivates us to persist in our faith journey. Actually, kaning akong gi-share sa inyo kan mga igsoon, this is not new. Nga karon lang ninyo nadunggan. Actually, this just a sort of reminder. Usahay mapulantaan ng reminder. Kaya ganing, we come to a point sometimes nga, murag, the same. Tawag na mo na, same. Pareho na lang. Pero kanang naanad ka ang exam is encircle. Encircle. Pag abot sa kwan, di na mo basa sa kanang ganing, di ba naikot ana sa exam paper? Nasa instruction dito. O sa buhaton nimo. Nakabutang dito, natitabuhan na sa ako Kanang ganing naanad anang encircle, the correct answer, encircle, pass ang papel. Wala ko gibasa, duhat, another instruction, encircle the correct answer, and then underline the correct answer. So, kato di ay, 50 points, kung gibuhat ni mo tong tama, ang imong puntos, 100. Pili na ko hanako, 50 ra. Kay, dali kay, naanad naman ko nga, check. Dali ra kayo na. Encircle, pasa dayon. This is one of the things that really, kanaganing, nganong mamugnaw tayo igsoon sa atong pagtuo. Mura bag, kadong naman ko anang wali ni Elder Ramos. Tinuod na, balik-balik na lang man actually diri. Everything is not new to us. Bisakin sa mo tindog diri. Everything is just, God is continually reminding us. Kay tanang tao, human as we are, we have a tendency to forget. That's why kinahanglan yun ta, painumduman ka noon ay. Pares ka ng computer, na-obserban ninyo sa una ka ng nagatrabaho ka sa Excel or Word. Pag dili gani ka nag-save, nga nawad og power imong computer, patay. Haros ta na imong gihimo nga 50 pages kung nga ka nag-save bisag ka isa. That's why your advice during your course of your work when you're doing sa computer, nakasulat kag mga pila sentence, save na pug ka. At least kung mawala man ang power sa imong computer sa una kay grabe man sa unang kwan, gamay lag mawala. So, we must keep on, we must be reminded from time to time aron dili ta makalimot. In the same way, let your good deeds shine out for all to see so that everyone will praise your heavenly Father. Katong giwali ni Pastor Sedi nga, we are the light of the world. So, walay nagpalit og suga, nga ang suga, iyang gitaod dito sa ilalom niya, gitakluban. Diba? Ang sabi purpose aning suga? Ang sabi purpose aning suga? Anong atay suga? Diba? To enable people to see. Para makakita tayo soon. In darkness, you cannot tell that that is red, that is green, that is blue, that is yellow. Kung total dark, makaingon ba sa color, anak? Wala, di ba? Everything is black. Wala kayo makita, igsoon nga color. So, kanang color anang red diha, kanang green, blue, o yellow, dili na iyang color na. Muto mo anang, dili nila color na. Those are just given abilities for them to reflect. Kaning suga nga naghayag sa ilaha, kaning white light, kanang sa una, kanang prism katong sa amin, kung di na tamatog sa amin. Kanang lang sa sky, pag magtaligsik, niya ngit-ngit, medyo ngiyab-ngiyab ang kwan. Di ba makakita ka og rainbow? The color of the rainbow, Roy G. Viv, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Those colors, gi-analyze nila. Kaysa unang nahibulong ang tao, actually, first nga rainbow sa Bible, nasa Bible, katong unang adlaw nga malana, kanang wala na tubig, nga nagawas ang rainbow. Ang kanang tubig igsoon, pag maigo na siya sa hayag sa adlaw, it will split. Lahi-lahi magod siya kanang natay mga terms anagod. And then, ang igawas mo na tong color, kanang mga color kaning white light, nga nakita nato na, this is not white light. This is full of colors. Pag iguan na niya dito sa red, ang tanan nga uban color, iyang
i-absorb, and the only thing it reflects is red. Mo na ability to reflect the color red. Likewise, igsoon, sa ato wala tay angay nga ikapanghambog sa atubangan sa Ginoo. Kaya natay tendency usay ana, ilabi nakumlaw dita, maayo ta, dakutag sweldo and everything. There is really a human tendency for us to own the glory. So nga ako na gyud ni. Di ba? Di man dautan nga ikwan nimo nga imong mahuna-hunaan nimo nga nakay part. Pero igsoon ay kalimti nga kanang imong tanan kaalam, imong edukasyon, imong kabutangan, imong hitsura, everything that you have, practically everything that you have. Kung imo nang i-trace, gikan na tanan igsoon sa Ginoo. Everything can be traced back to God. Kisa naghatag nimo kusog ang Ginoo. Giunsa niya paagi naghatag kusog sa ato Pinaagi sa atong gikaon. Asa nagkuan ang atong gikaon, asa gikan ang katong gihatag nga kusog gikan sa atong gikaon, gikan sa atong gikaon. Ang kaon na nato karne, gulay. Asa gikan ang energy anang nga na-store diha sa gulay or mga tanom, di ba sa adlaw? So in short, the sun is the sole source of energy diri sa kalibutan. The sun shines through the leaves of the plant. The plant do the photosynthesis to produce sugar katong iyang kaunon. So mutubo ang tanom. Atong kaunon ang tanom or kaunon sa ipakaon nato sa baboy. Kaunon nato ang karne sa baboy, kaunon nato ang gulay. Ang nutrients mosulod sa ato and it will nourish our physical bodies. So if you trace everything, it can all be traced back to God. Walay ato igsoon. So angay lang, di ba ingon sa Biblia, kung magsadya ta diha sa Ginoo. Pasabot ilohon nato nga atong kadaugan tungod sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung maabot pud ang panahon nga magsubo kita, ayo kalimti igsoon. The coin has two sides. Tama? The coin has two sides. Na katong iyang tao, o iyang likod. Term pa na sa English, head and tail. So ang kinabuhi igsoon, kahibulungan, naay problema, napoy kalipay. So katang ginaan sa Tagalog nga habang may buhay, may pag-asa. That's one side of the coin. The other side is, habang may buhay, may problema. Ang tao nga may problema, dako na kayog problema. Basta tayo doon, kung di nakakasense nga na kay problema, dako na imong problema. Muna ka ng case sa kanang tawag na ito, term na ito nga mabuang. Wala na tayo sense of what is right, what is wrong. Ano na ba? So kung wala na kay problema, dako na kag problema. So kung na kay problema, igsoon, pasalamat ang Ginoo kay buhi pa ta. Buhi pa ta mga igsoon. And last, before ko mag-end, persevere in good works. Do not grow weary in doing good. Trust God will reward your faithfulness in His perfect timing. So ang timing sa Ginoo, lahi sa ato ang timing. Kanaganing makita nimo kanang ang mga press kaning anything nga ginabuhat nato di ba na ay plan na ginatawag nga kanaganing bar chart or timeline. So everything has its timeline. Ana po ang Ginoo igsoon. God's timing may not be kanaganing in synchronize with our timing, but the good thing is ang timing sa Ginoo, kung mamatikdan nimo later on makaingon ka nga, maayo na lang kay dili akong gusto ang nahitabo. Otherwise nagka-problema. So most of the time makita nato na ang Ginoo maayo gayod pag mahitabo na ang butang. Kay at present ang butang din nimo masabdan igsoon. Especially problema sa relationship or anything. At present you will not understand what's happening in your life. Muragod ng libro, i-try nimo idikit ang libro sa imong atubangan, di ko mo sa mabasa. But as time passes by, maglabay ang panahon, magkaanam og kaklaro ang letra, magkaanam kag kasabot nga nung ingana ang gihimo sa Ginoo nga wan niya gihimo tong gusto nimo mahimo, kundi gihimo niya ang gusto niya himuon para sa ato. So let's not get tired of doing what is good, and just the right time we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Hebrews 6:10 assures us of God's faithfulness in recognizing our efforts. Ang Ginoo matinod-anon gayot sa pag-ila sa mga butang atong gihimo kaniya
tungod sa paghigugma nato kaniya. The importance of demonstrating love through service. Ang Ginoo ang naghatag sa example. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano po kita igsoon? Tungod kay gigugma nato ang Ginoo, willing tanga mo hatag para sa Ginoo, para sa atong igsoon, whatever it requires us. And the encouragement to persevere in good works. Magpadayon good ta igsoon para makakuha ta sa ganti. Murag estudyante good nga dapat bisag naglisod, padayon lang good. Padayon lang good. Aron maka-graduate. Kaya kung di ka mo padayon, mo give up na ka, adi ka mo graduate. Ana po ta, kung di ta magpadayon igsoon, di na to matagamtaman ang promesa sa Ginoo. God is not unjust. He remembers and rewards our labor of love. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So ang mga maayong buhat nga atong ginahimo karon, giandam na daan sa Ginoo para sa ato. So call to action, examine your life and your deeds. Ask yourself atong pangutanon, atong kaugalingon, how we can effectively demonstrate our faith through actions, paghimo sa kabubuton sa Ginoo. Let us seek opportunities, mangitatag mga paagi diin atong may pakita ang gugma sa Ginoo ngadto sa uban. Let your life be a testament to the transformative power of Christ. Ang atong kinabuhi, makitaan sa uban, silently, wata kabalo, maybe daghantag mga tao nga nagtanaw sa ato nga wala sila nisulti pero through our lives pinaagi sa grasya sa Ginoo, napanalanginan sila og natagamtaman usab nila ang kanang maayong butang gikan sa Ginoo. So last, of course para sa atong tanan, especially to our pastors, so we really appreciate ang inyong mga buhat para sa Ginoo and labor of love. Nasahit ko nga dili lalim ang isang alagad sa Ginoo, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, day in, day out. So ang Diyos magapanalangin kaninya atong mga pastors. And also, of course, tanan nga mga kaigsuonan, padayon ta igsuon sa pagbuhat, sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay pag-abot sa panahon ang igsuon, ang gisaad sa Ginoo, nga langit, diin wala na'y kasakit, puros na kalipay, atong matagamtaman ang matag usa kanato. So mag-aampo ta. Lord, we thank you for your message to us today, for your word, O God. Salamat, Lord God, nga ang imong pulong Ginoo, padayon nga nagahatag og kanaganing kinabuhi sa among mga kalag, sustansya Ginoo sa among spiritual life. Yes, Lord, we may not remember everything that you have told us through your servants, ang among mga pastors, Ginoo. Day in, day out, Lord, they are there to serve us, to watch over our souls, praying for us. Salamat sa ilang mga kinabuhi, Ginoo, nga imo silang gipanalanginan, Ginoo, gitagaan og mga hiyas, nga gikan kanimo, Father God, aron kini ilang magamit alang sa pag-alagad diha kanimo, O God. And we pray, O God, akong pag-ampo sa among mga pastors, Lord, continue to bless them, continue to keep them in the hollow of your hands, Father God. Sama usab ka namo nga ordinaryo magtutuo, Ginoo. Sila usab na mga ginaatubang nga mga pagsulay sa ilang mga kinabuhi, Father God. It's our prayer, Lord, that you will continue to supply all their needs, O God. Kita nimo ilang pangandoy sa ilang kasing-kasing, Ginoo. Kalipay nila, Lord, nga makitaan ang mga kaigsuonan nga ilang ginaatiman, Lord God, nga magmalampuson sila, O Lord God. Magmalampuson kami ng imong mga kaanakan, O Lord. Ug salamat, Lord God, nga ang imong ganti, imo gayud nang ihatag kanila, Father God, in this life and in the life to come. Thank you for their lives. Thank you for your goodness and your faithfulness to them, O God. Ug salamat, Ginoo, nga pinaagi gayud sa imong grasya, ug gugma ug kaluoy nga madagayaon sa kanunay, sila gayud, Ginoo, magpabilin o magpadayon nga mga lagad diha kanimo hangtod nga ikaw mubalik. Ug kanamo usab tanan, Lord God, nga dili mi mapulan sa paghimo sa maayong butang alang sa imong kadungganan ug kahimayaan. Ug nasayod mi, Lord, pinaagi sa pagtuo nga imong gibutang sa among hunahon ug kasing-kasing, ang tanang butang nga imong gisaad kanamo, imo kanang pagabuhaton ug pagahimuon, Lord, alang sa among kaayuhan ug alang sa imong kadungganan ug kahimayaan. To you, Lord, we are so glad to bring back all the glory, the honor, and the praise which you alone deserve. In Jesus' most precious name we pray. Amen and amen.
Ayong buntag sa atong tanan.